Naku po, nabigla ang lahat. Just in breaking news na wala ang lahat sa impeachment kay VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayun. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Una-una nating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Ayun, syempre bago natin simulan ang videong ito, no? Etong reaksyon natin, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Syempre, supportahan nyo din ang kanyang channel, Don Mar TV. Okay? Tuloy natin. Sara Duterte naninindigan na hindi magbibitiw sa pwesto sa gitna ng panawagan na mag-resign siya. Nananawagan itong mga kongreso at may pinalabas silang bagong witness, 'di ba? Oh. Pero nagpa-press con itong si VP Sara kanina at yan ipapakita ko yan mamaya ang mga sagot ni VP Sara at i-react natin yan, i-elaborate natin yan ang kwento na yan, okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay meron raw na siyam na sobreng may lamang 50,000 pesos. Sa isang sobre, puting sobre, may laman raw na 50,000 pesos. 15? Na galing umano kay Vice President Inday Sara Duterte. Ipinakita ito doon sa kamera ng ex-DepEd official. Ito, Yusek ito ha. Ipinakita Talaga ba nang galing kay VP Sara yun? Kahit ako, kaya ko naman maglagay ng 15,000 sa sobre. Ang tanong dito, saan galing yung sobre na yan na may lamang 50 pesos? Maniniwala ba kayo? 50 pesos ba o 50,000? 15 ba, Sir Don Mar? No? Hindi. Pagpalagay mo kahit na ano na yung nakalagay sa sobre na yun, kahit magkano. 'Di ba? Kahit sinong tao pwedeng maglagay ng ganung pera sa sobre. 'Di ba? Tapos sabihin ko, kay ano galing to? 'Di ba? Madali lang 'yon. Wala pa kayong matibay-tibay na ebidensya para si VP Sara maipit nyo talaga? Di ba? Ako nga, hindi ako abogado eh. Di ba? Kayang-kaya kong gawa ng katwiran yun eh. May nag-abot sa, merong mga sobre, may lamang pera na inabot ni VP Sara sa amin. Nasaan yung ebidensya na inabot sa inyo yung sobre? Saan yung ebidensya na nagsabi si VP Sara na iabot niyo yung mga sobreng yun? Diba? Meron ba? Wala. Salita lang. Si VP Sara, inabot sa amin yung sobre. May inabot sa amin. Ganito. Kukulit nyo kasi. Sa tingin nyo ba, pinakamatibay na ebidensya talaga yung pagiging martes na lang lagi? Kung yan lang ang magiging basihan ng korte sa atin dito sa Pilipinas, malamang puno ang kulungan. Sigurado yan. Na ginawa ito ni VP Sara. Yang sobre na yan. So, na tag-worth 50,000 pesos. 50,000, Because okay. makonsider ito na Linaw ni corruption. Sir Don. Pero for me, no, sa ating sariling opinion, niluluto na itong impeachment niya. Pati itong imposibleng ebidensya na ipinakita nila. Paano yan? Ha? Malalaman yan dahil susuriin yung pera na yan. Oo. Yung mga Tama si kung Sir sa Don. Amerika pa ito, talagang sinusuri yan. Sa totoo lang, sinusuri yan. Yung mga serial number ng pera. Di ba? Tsaka yung testigo din, sablay yun. Alam nyo, hindi mapapabagsak si VP Sara ng isang testigo na hawsyaw lang. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, gumawa naman kayo ng matibay-tibay na ebidensya na maaaring magdawi talaga sa pangalan ni VP Sara. Yung matinding ebidensya talaga. 'Di ba? Kasi hanggat ganyan ang ginagawa nyo kay VP, hindi kami naniniwala. Hindi nyo kami mapapaniwala. Ngayon, kung gusto nyo itanim sa mga isip namin na corrupt si VP Sara, magnanakaw si VP Sara, nanunuhol si VP Sara, or what? Nasaan po? Kaya nyo bang patunayan? Sasabihin nyo, may testigo kami. Ang dali pong magsalita. Ang daling magturo. 'Di ba? Ang daling magturo. Kung marites-marites lang ang pagbabasihan natin.
Diba? Kailangan mo ng mabigat na ebidensya kung mabigat ang nagiging paratang mo. Gaya ni VP Sara. Mabigat ang nagiging paratang niya pero may mga ebidensya siyang nilalabas. Diba? May resibo. Ikaw ba bibili ka sa isang department store? Papayag ka ba na hindi ka bigyan ng resibo? Eh hindi ka pinalabas ng gwardya. Maniniwala ba yung gwardya? Na binili ko na to eh. Siyempre hahanapin, nasaan na yung resibo? Hindi, binili ko to. Diba? Ganun yun. Hindi pa pwedeng makalabas ka ng isang department store na may binili ka na wala kang tatanggaping resibo na ibibigay mo sa gwardya na ipapakita mo kahit sa grocery. Diba? Pagkakamalang ka shoplifter. Ay, nako. So, yan, nagpapakita ng ebidensya itong bago nilang witness. Ayan, si Mercado. Ang pangalan ay si Mercado. Ha? So, babaya, i-play ko yung video na yan at magre-react tayo, okay? At ipapakita ko rin yung sagot ni VP Sara patungkol dito, okay? At ang tanong, tinatanong itong si VP Sara kung ano ang advice ni former President Duterte ang kanyang tatay. Okay, mamaya ipapakita ko yan, ha? At i-react natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito Kontakin nyo, no? Kanina pa ako nagsasalita, no? Magsisimula pa lang pala si Sir Don Mar. Nabigyan ko na kaagad ng reaction yung mga magiging topic ni Sir Don Mar. usapan, bago natin simulan, help me po na i-like muna at saka i-share itong ating live ngayon. Ayan, para supportahan nyo. naman Don Mar bayan, TV, okay? subscribe, Sabay-sabay muna tayong share, mag-like mga katunay. at saka share. Ayan. Ready? Like and share. 1, 2, 3, go. Go! Thank you very much. And Don also Mar guys, TV. sa mga hindi pa naka-follow at subscribe sa akin, if nagugustuhan nyo ang Yes. ating mga vlogs natin, mag-follow na at mag-subscribe. Importante yan, ha, para Yes. updated kayo lalo, no? At ma-notify ang inyong mga cellphones, no, kung meron tayong breaking news na kagaya nito. Okay, Yes. sabay-sabay muna tayong i-subscribe ang YouTube natin, Yan. ha. I-subscribe natin, follow, subscribe, follow, Yes. subscribe, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Go! Ayan, nakapalo, subscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin, ha. Panoorin natin itong video ni Vice President Duterte na nanindigan siya na hindi siya magbibitiw sa pwesto Ayan. sa panawagan ng ilang mga kakapal na mga kongresista. Ha? Nananawagan na Aba, dapat lang. No? Talagang dapat panindigan ni VP Sara yan. Si VP Sara, wala kang kasalanan eh. Wala kang kasalanan. Ipaglaban mo kung ano ang karapatan mo. 'Di ba? Bakit ka magpapatalo sa kanila? 'Di ba? Ngayon, kung may kasalanan ka, yun. Maaaring umatras ka, maaaring matakot ka. Pero hanggat ginaganyan nila si VP Sara, kita nyo, lalong tumatapang. 'Di ba? Lalo siyang lumalaban. Kayo yung nagtitrigger sa kanya kaya siya nagkakaganyan. mag-impeach na lang daw si VP Sara. Ang kakapal ng mukha ninyo. Ha? Bakit sige. siya mag-i-impeach? Bakit gusto niyo siyang mawala? Eh ang bumoto sa kanya taong bayan, hindi naman kayo. Kung meron mang magtatanggal sa isang Sara Duterte kay Vice President Sara, walang iba kundi ang taong bayan. Pero hanggat hindi sinasabi ng taong bayan na si VP Sara ay bumaba bilang bilang Vice President, hanggat hindi sinasabi ng mga tao yun na bumaba siya, wala kayong karapatan na pababain siya. 'Di ba? Kahit gustong-gusto niya na siyang mawala sa posisyon, wala kayong karapatan. Dahil taong bayan ang nagluklok sa kanya bilang Vice President, hindi po kayo. 'Di ba? Kaya ang taong bayan ang may karapatan na magpatalsik o magpababa sa kahit sinong nakaupo sa gobyerno, kahit kayo mismo. Kayang-kayang ipatanggal ng taong bayan kung gugustuhin nila. Ang problema kasi, kung ano-ano ang sinasabi nyo sa kanya, kung ano-ano yung binibintang nyo sa kanya, hindi naniniwala ang tao, hindi makumbinsi ang mga tao dahil nanggagaling lang sa mga paniniwalang marites ang mga sinasabi ninyo. So, paano maniniwala yung mga tao sa inyo na totoo yung sinasabi nyo at inaakusan nyo kay VP Sara? Kaya ganyan ang nangyayari. Imbis na mga tao lumayo ang loob kay VP Sara, ay lalo pang lumalapit. 'Di ba?
Kaya yung pangarap yung impeachment, kung meron man kay VP Sara, is nawawalan ng saysay. Di ba? Kasi ang taong bayan ay hindi pumapabor. VP Sara, hindi siya magbibitiw dahil ang susundin niya yung bumoto na 32 million. Oh. Yes. Kayo. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the Oh. Alam mo, Vice President Sara, don't worry. We are the taong bayan, we are behind you. Yes. Okay? Huwag mo Tama. pansinin ang mga kongresista na nananawagan na mag-resign ka. Huwag mong pansinin yan. That's right. Kasi ang dapat mong susundin, Vice President Sara, kami, taong bayan. Yes, taong bayan. Nagugustuhan po namin ang mga ginagawa mo. Yes, tama, Sir Donma. Madam Inday, nagugustuhan po namin. Yes. Especially na dahil sa'yo, ibinulgar mo ang mga kabalastugan dyan sa kamera. Mm. Ha? Yang ginagawa nila sa inyo. Tama. Na ang laki-laking pera at ginamit yung Department of Education para lamang masira ka. Galit na galit Kita po. mo, no, sa ganyan, walang ibang nangahas na lumaban talaga. Lalong-lalo na nagkakampihan sila, di ba? Si VP Sara lang, halos ganyan lang siya lang eh. Pagpalagay mo, kakampi niya lang, mangilan-ngilan lang. Pero si VP Sara talaga, is siya lang talaga yung may lakas ng loob na gumawa ng ganyan. Na kumalaban sa mga nagkakampihan na ganyan. Di ba? Kasi kung sa iba-iba nga yan, malamang takot na takot na eh. Sa simula pa lang yan, hindi niya na maitutuloy yan. Di ba? Kaya nga kawawa yung mga tao, yung mga politiko na patas lumaban. Kapag wala silang lakas ng loob, katulad ng kay VP Sara, wala na. Malamang, mananahimik na sila. Kaya bihira yung mga taong ganito, gaya ni VP Sara, babae pa pero matapang. Hinaharap niya talaga kung ano yung mga yan. Kaming taong bayan sa ginagawa nila. Ninyo po, VP Sara. Yes. Kaya huwag kang magpadala dyan. And I know, Vice President Sara, kilala ka namin. Magaling ka na leader. You are a strong leader. Alam namin. Yes. Okay? So, eto, in behalf of the Donmar TV News Yes. Channel, kami po ay gusto naming ipaalam sa opisina ng Vice Presidente o ni Vice President Sara Duterte na kami po ay 100% suporta sa inyo. Yes. Okay? In this way, nakakatulong po kami sa inyo Yes. na ma-inspire ka, VP Sara, Yes. na maraming taong nagmamahal sa inyo. Totoo yan. Maraming tao ang nagmamahal kay VP Sara. Although, syempre, may mga kumikritics kay VP Sara, yung mga anti. Alam na natin yan eh. Hindi naman mawawala sa isang pelikula ang mga kontrabida, mga ganun, di ba? Hindi talaga makukumpleto yan. Kailangan talaga meron sahog talaga. Di ba? Kaya, kung ako kay VP, ituloy mo kung ano ang nasimulan mo. Di ba? At malakas ang pakiramdam ko na maitatawid mo yan hanggang 2028. Okay? So, laban tayo, VP Sara. Don't worry, nandito po ang taong bayan para sa inyo. country. And that is what we did. We worked. Yung analysis ko dyan, bakit sila nagpapamedya? Itong mga bagitong kongresista. Yan naman talaga ang tawag ng mga taga GMA News sa kanila. Bagitong congressman. Ang angas nga nung iba, no? Mga bagitong kongresista, 'di ba? Yung mga gumaganyan kay VP Sara, no? Mga bagito. Sana, no? Manalo pa kayo sa susunod. Kita nyo, bagito kayo, ha? Imbis na magpasiklab kayo sa taong bayan, sa mga nasasakupan yung distrito, kung saan kayo nanalo, imbis na magpasiklab kayo doon, no? Ipakita nyo yung pagtulong nyo sa kanila, ipakita nyo na kami yung binoto ninyo. Pero wala. Ang ginagawa ninyo, busy din kayo kay VP Sara. So, paano kayo mananalo sa susunod niyan? Kung hindi kayo nagpapakitang gilas sa mga nasasakupan nyo. Dapat nagpapakitang gilas kayo. Mahirap yung ganyan. 'Di ba? Nakikisaw-saw pa, nakikisabaw pa. 'Di ba? Bakit sila nagpapa-media at nananawagan na mag-resign si VP Sara? Media mileage. Sa tingin ko, media mileage. Ginagamit nila ang pangalan ni VP Sara dahil popular. At gagamitin nila na magdadakdak sila sa mainstream media para makilala sila. Akala nila yun ang magiging stepping stone nila. Magiging matunog ang pangalan nila kapag tinitira nila si VP Sara. Mali kayo doon. Habang ganyan ang ginagawa nyo kay VP Sara, nasisira yung pangalan niya. Ano yun? Ibig sabihin, parang sa FB, kapag meron kang ginawang kalokohan o mga kalokohan,
Na parang ikaw galit-galit ka, lahat sinisita mo, ganun, kinakalaban mo lahat, parang ganito, tinitira mo, parang nagva-viral ba, ganun? Parang halimbawa, si Rendon Labador, di ba, tira siya ng tira. Di ba, nag-trending, si mga kagago, ganyan, titira ng tira, nagtitrending. Di ba, parang ganun ba? Parang titirahin niyo si BP Sara para mag-trending kayo, hindi kayo mawala sa isip ng mga tao. Eh, mali nga yung ginagawa ninyo. Yung tinitira ninyo, suportado ng taong bayan. Yun ang pinakamaling ginagawa ninyo. Wrong move. Diba? Pinagkakatiwalaan ng mga tao yung tinitira ninyo. Diba? May resibo yung pinagtitira ninyo. Okay lang sana kung hindi pinagkakatiwalaan ng mga tao yan at walang suporta yan eh. Diba? Magsawa kayo kakatira dyan. Oh. Kayo lang yung naglalagay sa mga sarili nyo sa bangin para mahulog. Na hindi nila alam na dahil sa ginagawa nila, galit na sa kanila ang taong bayan. Yes, diba? Kaya nga, ang Kaya nga tingin namin, tinatanong ko kanina, manalo pa kaya sila? ang kakapal ng mga mukha ninyo. Siyempre, kaya sila tumatakbo sa kongreso, di ba? Nagiging congressman sila. Balang araw, gusto din nila tumaas ang posisyon nila. Maging senador. Bakit? Kailangan gawin mo magpabango sa mga tao. Kailangan ipakita mo na worth it ka na iboto nila. Na worth ka o mapunta doon sa posisyon na yun. Eh kaso hindi. Parang hanggang dyan na lang. Diba? Siyempre isipin mo, oh naku, ba't kayo bobotong senador yan? Eh walang ginawa yan kundi tirahin si BP Sara. Ganun lang iisipin. Eh baka kahit barangay captain, hindi ka manalo. Yan ang iniisip nyo kasi na naupo kayo sa pwesto, akala nyo, ang dami nyo nakakampi. Diba? Akala nyo lahat, kakampi ko tong partidong to. Kakampi ko tong administrasyon. Mananalo ako sa susunod. Hindi nyo alam man. Hindi nyo alam yan. Tapos na ho yung mga era na ganun, na kapag ikaw administrasyon kakampi ka, kayo ang magiging bida, kayo ang hindi mawawala sa... Tapos na po yung era na yun. Iba na ngayon. Matindi na ang demokrasya ngayon. Kapag ikaw nga is pinatahimik ka, ginipit ka, ganito, ganyan, pwede mo nang ireklamo kung saan-saan. Diba? Marami na ding tutulong sa'yo, maraming magsasalita para sa'yo. Ganun yun eh. Hindi na katulad dati. Kaya ang hirap talaga kontrolin ng taong bayan ngayon. Kapag ginusto ng taong bayan na magsalita, isigaw kung ano ang tama, isigaw kung ano ang mali, wala kayong magagawa. 32 million ang bumoto. Kayo, sino bang bumoto sa inyo? Konti lamang. 50,000. So, it is a bad move para sa Kongreso. Pangunahan nyo ang Vice Presidente. Bakit? Vice President ba kayo? Hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil Yan ang tawag ni VP Sara sa mga kongresista na ito, Young Guns. Yan, napahiya kayo, di ba? Alam nyo, hindi kayo sasagutin ni VP Sara. Kasi kung papansinin kayo ni VP Sara, matutuwa lang kayo. Pero sad to say, hindi kayo pinapansin. Sa totoo lang, Young hindi kayo guns, no? Parang ano, para sa akin, mga batang muta. Young guns, yung mga batang... pinapansin. So kaya ngayon, galit na galit kayo. Si Senpai, Migs Duhina, hello po sa inyo. Good morning, Sir Donmar, at sa lahat ng mga nanonood. kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa Correct. na tao. In aid of legislation lang ito at hindi naman ito prosecution or investigation. Ibig sabihin, pwede humindi ang tao. Di ba? Kasi, Oo, tama. May alam nyo, nakita ko yung Kumbaga, kahit hindi siya magpunta ron eh, wala naman silang karapatan, hindi naman ano yun, di ba? Kumbaga, sa Senado ko na lang magpunta, BP Sara. Eh doon, isa lang talaga makulit. Di ba? At saka, syempre, doon, alam nila, malawak ang utak, malawak ang kaisipan ng mga nasa Senado eh. Di ba? Di ba? Kung sino pa yung mga libo lang yung mga bumoto, sila pa yung mga aangat. Pero buti pa yung Senado, milyon ang bumuboto. Sila pa yung malawak ang utak. Siyempre, dapat talaga, ganun. Diba? Kaya kayong mga libo lang ang bumuboto, ha? Baka mamaya mangarap pa kayo maging tumakbong senador. Huwag na. Ganyan na lang. Congressman, mayor, congressman. Barangay talo. Ano yung natakbuhan nyo, paikot-ikot na lang doon. Pero pagiging senador, papangarapin nyo, ay wag na. na ipinadala ni VP Sara. Very respectful yung pinadala niyang sulat na stating there na ang dahilan bakit hindi sila sisipot sa hearing. Kasi nakalagay doon lahat. Hinahayaan na ang Kongreso
na magdesisyon sila na sa pinagdidesisyon. kanyang Oo. budget. Oo. Eh, bakit? Alam nyo, sa totoo lang, kayong mga Pero pinayagan na yan, Sir Donmar, yung budget nila, di ba? Pinayagan na yan ni Tambi. Oo, naglabas siya ng statement. Kahit pa paano, kahit tinapyasan nila, hindi talaga binigay ng buo, is okay lang, basta may budget. Pero binuo nyo na sana, dapat ka sinobrahan nyo eh. Pag yan nanalong presidente, lago talaga kayo. Mamaya bigla magdeklara yan ng tsa-tsa. Nako, lagot. Hindi na bababa si BP Sara. Baka mamaya, di ba, sila yung yan sa Kongreso, mga gano'n. Sila yung nag-ano na gusto nila magkaroon ng tsa-tsa, parang ganyan. Mamaya yung mga taong bayan ang gumawa ng paraan para magkaroon ng tsa-tsa. BP Sara, huwag ka na bumaba. Diyan ka na lang. Sabi ni BP Sara, no? Ayoko na, sawa na ako eh. Alam mo, tumagal na siya presidente, no? Presidente na sa 20 taon. Gusto ko nang bumaba, ano ba kayo? Hindi, diyan ka lang. Mainis si BP Sara, punta na rin ibang bansa, mga walang nga kayo. Ayaw niyo ako pababain ng presidente. Layasan ko na lang kayo dyan. taga-kongreso, ang liit-liit na bagay na ito, ini-issue ninyo. Oo. Sa totoo lang, ini-issue ninyo Hanap na kasi sila ng butas eh. pilit ninyong ipamukha ng taong bayan na may kasalanan itong si BP Sara. Yes. Na corrupt itong si BP Sara. Oo. Pero sorry to say, ang taong bayan po ay hindi na maniniwala dyan. Tama. Ginagawa ito ng Kamara ngayon kasi nabubuking sila sa mga revelasyon ni VP Sara. Di ba? Nabubuking sila eh. Kaya sila ngayon, para silang mga tuta ng kanilang amo. O, tudo tanggol. Di ba? Oo. Pangga Mercy, si Senpai, hello po. Ayoko sumali sa pag-craft ng legislation nyo. Bakit niyo ako pipilitin? Correct. Maghanap kayo ng ibang resource person. So, talaga, Kumbinsido raw siyang pakulo lang ng Kamara ang mga pagdinig para patalsikin siya. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng Di ba? Yung mga Makabayan Black, that includes Castro, si Raulo Manuel, Si sila Raulo. Arlen Brosas, yun, mga Makabayan Black yun. Oh. Alam ni VP Sara na papunta ito sa impeachment ang ginagawa nila. Oh. Pati itong si tahol ng tahol na si Trillanes, Kapag na-impeach si BP Sara, tuwan-tuwa yung mga yan. Kung may impeach nyo. nakisali na rin. Di ba? Ayan, very obvious kayo at natatawa po ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo. Oo, Diba? kanina pa ako tawa sa ng tawa pag-track eh. na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Alam nyo no, ang kanyang mga sagot ni VP Sara, very brilliant. Hindi niya talaga mauuto dahil binubuking ni VP Sara ang mga ginagawa ng mga kalaban niya. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Correct. Oo. Ay, lumabas rin sa bibig ni VP Sara yung word na kapituko, di ba? Ginagamit natin yan sa sa Donmar TV. I think itong si VP Sara, nanonood kaya nito ng Donmar TV? Ha? Napapansin ko talaga Sana na yung all. mga words na ginamit ni VP Sara parang galing dito sa Donmar TV Kapituko. May napansin rin akong sometimes na mag-answer siya sa media. Ha? Po na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Oo. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, Well, we'd like to very much see the Vice President, but she's elected to absent herself, and she sent us letters explaining why. Alam mo yun, no? Itong si Martin Romualdez, ang Bumabait kanyang eh. pinoproject na personality sa taong bayan, bait-baitan. Oh. Naki- Yun nga yung naiisip niya eh. Di ba yung mga taong bayan hindi pa rin ako kumbinsi. Para siyang biglang nag-switch ng ganun. Biglang nagsasalita na siya. Meron nga siya, di ba, doon sa Cavite, siya, parang nagsasalita siya, para siya last. Ano yun eh, nireaction na ni Mr. Real Talker, tawa ko ng tawa. Kita nyo naman na binabato na siya ng batikos ng kampo ni VP Sara. Binubuking ni VP Sara ang kanilang mga ginagawa. Diba? Binubuking. Oo. Pero kung i-interviewin itong si Martin Romualdez, pinoproject niya na hindi siya affected. Pinoproject niya na hindi siya galit. Which is, napaplastikan ang taong bayan sa mga ganyang ugali. Oo.
Ang plastic Lalo eh. na, mabigat yung But of sinabi course, sa kanya. we would most appreciate her presence. Oh. I appreciate your presence. Bait-baitan eh. Pero at the end of the day, Martin Romualdez, bait-baitan ka in front of the camera. Pero ikaw ang nag-uutos dito sa mga young guns na ito, itong mga bagito na ito. Nako. Martin Romualdez, hindi mo That's mabobola ang taong bayan. Alam ng taong bayan, ikaw ang dahilan bakit nagkagulo ang unit team. Which is, wala na nga ang unit team ngayon. Oo. Sayang nga Ikaw yun ang eh. dahilan na ang politika ngayon nagkagulo. Ikaw, ang number one rason. Dahil sa mga Dahil sa greed. pangarap. Yan nga ang sabi nila, greed. Sabi ng iba, buwaya. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Donmar TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.